Ang di banal na prosesyon, Santa Cruzan ng mga patay. Hi ulit sa inyo, ako to si Luna, dummy account ko lang gamit. Happy ako kasi na-post ni admin ang story ko kaya may ibabahagi ulit akong panibagong storya, at sa mga sumusunod na araw. Ito'y hindi aking personal experience, kundi sa tiya Conching ko, pinsan ng mama ko. Kwento lang niya sa amin to noong nabubuhay pa siya. Dalaga pa si tiya Conching noon, mga panahong 1980s. Sa probinsya sila nakatira, sa Southern Cebu, to be exact. Sobrang relihiyoso ng pamilya nila, magpahanggang ngayon rin, talagang araw-araw silang nagdarasal at nagsisimba. Araw ng Disperas sa Santa Cruzan noon kaya naghahanda ang iba para sa prosesyon na gaganapin bukas. Bago pa ang lahat ng yan, talamak na talaga sa lugar nila ang kuro-kuro ng mga engkanto, ligaw na kaluluwa, at iba pang nakakatakot na chismis. Pero sis, mas tumatak sa mga iilang kababayan roon ang sabi-sabi na, Santa Cruzan ng mga patay. Tuwing alas 12 raw ng umaga sa araw ng Santa Cruzan nagpapakita ang mga ito, pero para kay tiya Conching, isa lang yun kwentong barbero ng mga taga roon dahil mas naniniwala pa raw ito si tiya sa Diyos at mga santo. Maaga silang natulog sa gabi ng Disperas ng Santa Cruzan. Yung bahay raw nila ay gawa lang sa kawayan at kahoy kaya may mga malalaking butas pa ang kanilang dingding na gawa sa kahoy na pwedeng makita kung ano man ang nangyayari sa labas. Nagising si tiya saktong alas 12 raw ng madaling araw, naalimpungatan raw siya dahil naiihi ito. Tabi-tabi silang natutulog ng tatlo niyang kapatid, nakatanday pa ito sa kanya kaya nahihirapan raw siyang kumilos noon. Nagpalipas siya ng ilang segundo sa pagkakahiga pero napansin niya ang mga naglalakad na ilaw mula sa labas ng malaking butas ng dingding na nasa paanan niya. Di niya pinansin yun, akala niya kasi ay mga fireflies lang. Haha, sorry di ko alam Tagalog nun. So ayon, bumangon siya dahil tinatawag na siya ng nature. Nasa labas ang CR nila, hiwalay sa bahay, ganun naman ata talaga pag probinsya. Una, di niya napansin yung mga umiilaw sa labas. Dali-dali siyang umihi nung nakapasok na sa loob ng CR. Habang nagji-jingle, narinig niyang mga hum ng mga tao sa labas. Nagtaka siya kasi madaling araw na ang ihinggay pa sa labas. Nang matapos ay lumabas siya para tignan ang mga ito. Nagulat siya nang makitang nagpro-prosesyon ang mga tao sa kalsada. Ang gaganda ng mga taong gumanap ng santa kaya naaliw siya. Sabi niya pa daw sasali siya sa prosesyon. Nagmadali siyang nagbihis sa loob ng bahay nang makapasok. Nay, Tay, Santa Cruzan na po, tara na. Hinkayat niya pa mga magulang niya pero ang himbing ng mga tulog nito. Nagtaka siya kasi ilang beses niyang niyugyug ang mama at papa niya pero di daw ito nagigising. Kalaunay nagdesisyon siyang magprosesyon na lang mag-isa sa akala niya iniba ang shed ng prosesyon. Kadalasan kasi hapon ito ginaganap. Tuwang-tuwa si tiya habang bitbit ang kanyang kandila. Yung mga ilaw pala na dumadaan kanina ay gawa ng mga kandilang nakasindi na hawak ng mga taong nagpro-prosesyon. Sumali na siya sa pagpro-prosesyon, pero yung pagtataka niya ay di umuusal ng dasal ang mga tao habang naglalakad, kundi naghuham lang ito na animoy may humuhuni sa hangin. Napansin niyang lahat ng tao'y nakabilong puti maliban sa kanya at sa mga gumaganap ng santa at santo pero pinagwalang bahala niya na lang yun at nagpatuloy sa prosesyon. Malamig raw ang simoy ng hangin ng gabing yun, para ring yumayakap ang hangin kay tiya dahil sa sobrang lamig. Sa gitna ng paglalakad, di nakatiis si tiya na mag-usal ng dasal, pero inuusal niya lang ito sa isip niya. Nabigla na lang siya nang tumigil sa paglalakad ang lahat dahilan na mapatigil rin siya. Inaninag niya kung ano ang nasa unahan ng kalsada at bakit biglang tumigil ang lahat sa paglalakad at paghuham. Pero nagulat siya nang makita kung anong nasa dulo nito ng kalsada. Sementeryo. Nag-iba ang kutob ni tiya noon nang makita yon. Malabo kasing may sementeryo sa gitna ng kalsada, at isa pa raw ay nasa mataas na bundok ang sementeryo at kanina pa nila nalagpasan yon. Umatras na si tiya dahil naging iba na ang aura ng paligid, at pinaghihinalaan niya na ang mga taong kasama niya. Nang maka-atras raw siya'y biglang lumingon ang lahat sa kanya. Kagimbal-gimbal sa lahat ng gabi iyon para kay tiya. Nakita niya ang lahat ng mukha ng tao.
Yung kanina'y masasayang mukha biglang nabaharan ng blankong mukha. Oo, walang mukha kaya takot na takot si Tia noon. Bakit ka nagdarasal? Ito ang naalala niyang sigaw ng lahat ng patay sa kanya. Naihip daw ng malakas na hangin ang lahat ng kandila kaya naging sobrang dilim ang paligid pero malinaw pa ring nakikita ang mga blankong mukha ng patay na kasama niya. Kumari pa na ng takbo si Tia habang nagsisigaw ng MIRISI. Ekspresyon yan sa Bisaya na parang sinisisi niya yung sarili niya. Ang huli raw na alala ni Tia noon ay nagising na lang siya sa bahay nila habang nandoon ang kumpare at kumare ng mga magulang niya. Nakita namin yung anak mong si Conching sa sementeryo sa bundok, natutulog sa lupa. Buti may bagong ibuburo roon at nandoon kami, kung hindi baka napano na yung batang yan. Yan yung narinig niya ng makababa siya kaya kinwento niya yon sa mga magulang niya. Pinggat at palo lang naabot niya. Sinasabi pa rito baka gumagawa ng rason at nagbo-boyfriend si Tia nyo. Pero sis, halata talaga yung takot ni Tia habang kinikwento sa amin yan kaya rin paminsan-minsan lang siya sumasali sa prosesyon noong nabubuhay pa. May phobia na ata ang Tia nyo. Kaya kayo, alamin nyo muna kung sinong sinasalamuhan nyo sa prosesyon o kahit sa pang-araw-araw. Mapaglin lang ang mga demonyo, baka yung katabi nyo di na pala yan tao.